What's up, gulaman? Alright, so mag-update tayo ng ating karakter yan dahil level 103 na ako at may job level 61 yan. At syempre kung job level 60 pataas ka na ay meron ka ng master skills yan. Nakapaglagay na ako or nakabili na ako ng instant slash yan. At syempre meron pa rin tayong 5.9M Zenny, diba? Iniipon natin yan para pambili ng mga master skills, diba? Para patunayan sa inyo or ipakita sa inyo na kahit F2P kayang mag-master skills. Yan. So ano ba yung mga binibenta natin sa exchange ngayon, diba? Kumita ako nung nagbenta ako ng static shield at sacred mission, diba? Ang bilis lang, 2M tong static shield at 1.3 naman yung sacred mission. Yan. So ngayon, meron pa akong mga static shield dyan. Nakukuha ko to sa Old Baron kasi lagi ako nag-MVP. Si Old Baron lagi yung pinapatay ko. At lagi niya akong binibigyan ng static shield. Yan. Kaya binibenta ko yan. Diba? Para may pang bili ng master skills. Tsaka crystal mirror na rin. Diba? At syempre, dapat yun din yung gawin mo, no? Kung gusto mong overbrand instant slash, di ba? Kasi kada patay mo kay Old Baron, di ba? Yung mga loots niyan ay bentables, di ba? Kaya yung aking pinapatay na MVP, si Old Baron lang at si Detarderus, no? Kapag naubusan ako, doon ko pinapatay yung mga secret MVP. Yan, tapos sa mini, di ba? Ang nakaset sa akin diyan, etong si ang pangalan ito? Zerlsish. Yan. Hirap basahin ng pangalan. Yan. Kaya siya nakalagay sa akin dito para pagka nag-go ako dyan, mapunta ako doon sa secret MVP. Ganon din si Chepet, no? Para pag nag-go ka, punta ka sa secret MVP na si Garm. Tapos ang pinapatay ko, di ba? Pag nauubusan ako, ang pinapatay ko ito si Calvin. Diba? Tapos, ito, ngayon, mabenta to. Maraming pumapatay ngayon kay Sinya. Diba? Kasi ginagamit tong Warrior Spill sa Star Armor. Tsaka itong Shield. Na medyo, hindi siya ganon kabenta, pero mura siya. Pwede kasi siyang bilhin at i-upgrade kasi may damage to MVP to mini siya. Diba? Ginagamit siya pang PvE mga ilang players. Diba? So medyo marami ding nagbabasag nito. Yan. So bentables din yan. Although mababa lang yung price niya, parang 300k lang ata eh. Diba? Meron kayong mga loots na mabebenta dyan. Tapos syempre, diba? Meron kang Mistletoe pang sacrifice mo. Diba? Kaya yung Mistletoe ko 2 slot na. Yan. So, iniisip ko pa rin, no, kung pwedeng gumamit ng dagger at double attack sa instant slash. Hindi ko alam kung gagana siya dito. Kasi magiging auto attack na yung instant slash mo. So, pwede ka siguro gumamit ng dagger. No, kasi kahit anong weapon pwede mong gamitin sa instant slash. Hindi katulad pagka sa overbrand kasi spear lang ang pwede. Yan. So, itetest ko yan pagka nakuha ko tong seize the chance. So, ngayon kasi meron pa lang akong job level 1 sa aking master skills. Yan. Tapos, yung aking armor, di ko pa ina-upgrade. Diba? Wala pa akong yan. Pero mabenta ngayon yung staunch armor. Diba? Kung titingnan nyo sa armor, yan o, hot item yung staunch armor. Diba? Tayong bumibili niyan. So kung meron kayong gusto niyo magbenta kayo niyan. Ako pwede ako magbenta niyan eh, pero yung mga extrang armor ko kasi or armor chest, 'di ba? Pinabibili ko siya ng meteorite. Kasi ginagamit ko to for Oracle kasi grabe yung stand dun. Yan. Pero syempre yung Royal Guard, 'di ba?
kung kailangan mo ba ng stun resistance o hindi. Pwede kang gumamit, pwedeng hindi na kasi sa iyong master skills, di ba? Etong amulet counter, di ba? Kahit stun ka, alam ko gagana tong instant slash eh. Kaya maganda talaga yung staunch na lang, no? Para anti-fear, para kahit may stun ka, nando ka lang sa position mo. Hindi ka tulad kasi pag na-fear ka, mawawala ka sa position mo sa guild versus guild. Kaya mas okay pa rin mag-staunch kaysa meteorite sa tingin ko Kasi yung mga ibang resistance, kung gusto mo, pwede mo naman siyang kunin sa enchantment. Diba? Kasi sa guild versus guild naman, automatic meron na kagad tayong 50% stun resistance at 50% freeze resistance or mga iba pang resistance dahil sa ating rental equipment. Ano ba yun? Yung ano ata yun eh. Ito. Yung tail. Diba? Meron yan. So, kaya ano ka na lang. Kukuha ka na lang ng stun resistance na 25% na 2 piraso. Hindi ko alam kung saan mo ilalagay yun, pero pwede mo siyang ilagay. Siguro maganda siya ilagay sa mantle ata. Sa mantle, pwede kang kumuha. Kasi pangit yung ano dito, hindi mo masyadong kailangan ng fourth enchant. So, kuha ka na lang dito ng stun resistance. Tsaka sa boots. Pwede ata sa boots. Ganun din sa boots. Pwede kang kumuha ng stun resistance. 25% kung marami kang mura coin. Yun yung pinipilit kong kunin ngayon. Yan. Tapos damage test, may papakita ako sa inyo. 'Di ba? Sa update pala no sa ating stats, yung priority, no, laging questions to sa akin eh. Yung priority mo sa prayers, sa blessings. Yung sinabi ko na to last video pero ulitin ko ulit, 'di ba? Ignore death, penetration, attack, refine attack. Tapos, pagkatapos niyan, actually, lahat yan kailangan mo eh. No? Kasi magagamit mo yan sa overbrand or instant slash. Diba? Lahat to, kailangan mo i-upgrade. Pero, priority mo ignore them, tsaka penetration. Tapos, pagkatapos niyan, attack, refine attack yan. Sunod-sunod na yan, pababa. Yan. Pinapa-level 10 ko muna sila lahat bago ko pumalo ulit ng ignore them. Pero kung meron kang mataas na ignore depth, diba? Hindi mo na kailangan i-priority yung ignore depth. Halimbawa, nakakuha ka sa weapon ng ignore depth, tapos armor, ignore depth, diba? Pwede ka na yatang umabot ng 100%. So, tapos check natin yung aking stats, no? Yan, tinanggal ko yung mga pet para walang magulo sa damage. Tapos meron ako dito strength foods, tsaka yung 6 na pirasong penetration. Yan. So, yung aking stats ay meron akong attack na 4871 at magic attack na 2139. Tapos, pagka na buffs, meron akong 5153 at 2389 na magic attack. Yan. Tapos, syempre, yung damage ng overbrand ko ay 7882. 788230. Yan. So ngayon, pag meron akong dito, staunch ring. No? Ang bigay kasi niya sa set ng staunch armor ay yung attack at magic attack. Yan. So kung meron ka na ito, mas mataas yung iyong attack, 'di ba? Yung attack ko mas tumaas naging 5-3 at 2-3. Pero yung damage ay 'di ba? 1k lang yung tinaas. 'Di ba? Parang walang kwenta. tumaas yung attack mo. Tumaas yung attack mo sa stats pero 1k lang yung nadagdag. Kasi importante, no? Paulit-ulit sinasabi ko. Importante yung refine attack at magic. Refine attack. Kaya maganda yung vitality necklace. Yan. Pero syempre kung meron kang mataas na refinement ng staunch ring, bakit hindi, di ba? Maganda naman yung damage. Halimbawa, plus 12, di ba? Pero kasi mahirap kasi magpa plus 12 ng staunch ring. Magastos. Yan.
Tapos yung aking instant slash, gusto nyo makita, level 1 pa lang, 660 pa lang. Diba? Mababa pa. Yan. So, baka pagka bukas, no, magle-level up ako, mapapalevel ko yung instant slash, ida-damage test ko ulit. Yan. So, yun lang muna, no, for our video update. At kita-kits next video. Bye-bye!